Alam mo ba? Sa tuwing nagtitirik tayo ng kandila, madalas itong naiuugnay sa pananampalataya, pag-alala, pagpapahinga, pag-aalay at iba pa. Pero, bago pa man natuklasan ng kuryente, ang kandilang isang mahalagang pinagmumulan ng liwanag sa mga tahanan, simbahan at lansangan. Batay sa mga pag-aaral, ang pinakaunang uri ng kandila ay ginamit ng ancient Egyptians mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Gumamit sila ng rushlights, ito ay gawa sa reeds o tambo na binabad sa mantika ng hayop para magbigay ng liwanag. Bagamat hindi ito ang tunay na anyo ng kandila na alam natin ngayon, ito ang nagsilbing pundasyon sa pag-unlad ng konsepto ng paggawa ng iluminasyon. Ang tunay na kandila ay unang ginamit ng ancient Romans na gumamit ng beeswax at tallow o taba ng hayop bilang pangunahing sangkap. Sa panahon ng kanilang pananakop, lalo itong lumaganap sa Europa at ginamit sa mga pagdiriwang at ritual na may kinalaman sa relihiyon. Sa paglipas ng panahon, naging mas makabago at mas pinabuti ang produksyon ng kandila. Noong Middle Ages, lumitaw ang salitang chandler na tumutukoy sa mga gumagawa at nagbebenta ng kandila. Dahil hindi pa nadidiskubre ang paggamit ng kuryente noon, malaking demand ang kandila para sa liwanag sa mga tahanan, simbahan at palasyo. Sa Pilipinas, unang ipinakilala ng mga Espanyol ang kandila sa pagpapalaganap nila ng Kristyanismo sa bansa. Ginamit din ito sa iba't ibang seremonya gaya ng mga prosesyon, pista at iba pa. Ngayon, hindi lang ito gamit para sa iluminasyon. Mayroon ng scented candles na nagbibigay ng relaxing atmosphere at mga aromatherapy candles na ginagamit sa stress relief. Hanggang ngayon, patuloy na may mahalagang papel ang mga kandila sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ngayon, alam mo na!